Hindi na challenge yung immune system ng ating mga alaga. Umaasa lang yung immune system nila sa gamot. Bumaling man sila, mabilis pa rin sila magkasakit. So ito ang ating ginagawang sistema. Subukan nyo mga kalapatids para makalibre din kayo. Mura na at malakas pa ang immune system ng inyong mga alaga. Mga kalapatids, niyo, uhaw na to. Mamaya papasok na yan kapag ka naglapag na tayo ng tubig dito. Ito yung ating herbal juice mga kalapatids. Green na green, di ba? Ayan, kalugin lang natin. Tapos eto na, syempre lagyan natin ng pang sala para yung mga sapal-sapal hindi naman nila makuha. Turn off sila dyan eh. Ayan, okay na tayo dito. Yan yung ating herbal juice mga kalapatids. Pampalakas na ng resistensya, iwas sakit yung ating mga alaga, hindi pa masakit sa bulsa. So takpan natin to, lagyan natin dito. Okay, tapon pa pero okay lang, marami naman yan. Then buksan na natin to mga kalapatids para kung sakasakaling papasok na yung ating mga ibon malaya silang makapasok. Update tayo mga kalapatids, mag-aalas 11 na. Eto, nandito pa rin yung ating mga alaga, hindi pa rin pumapasok. At eto pa rin yung ating dagit mga kalapatids. So nag-scavenge dyan sa ilalim, namumulot ng kung ano-ano. Magpapatuka tayo, tara. 100% pa rin yung ating ibibigay dahil kanina nung sinusubuan ko sila ng bawang talagang malaki pa rin yung ipinayat ng ating mga alaga. So papapondohin uli natin sila. Ito pa rin yung ating ibibigay. So pito na tayo mga kalapatids, tanghali na para magsipasok na to. Ayun, dagit natin, nasasanay na rin sa sistema natin yun. Banat. Yan mga kalapatids. Ayan, ito yung dagit. Tamo, loko-loko. Walang moral kasi hindi nga naturuan, di ba? Hindi naman dito sa atin nakatira. Kaya kunin natin ito. Yan, dito natin lalagay. Yun, pumasok. Yan, nakikiburaot na siya dyan mga kalapatids. Alam nyo naman, pag dagit, buraot eh. Lagi kasing gutom. Yan, ito ano yung ating mga ibon. Yung hindi papasok ay hindi na makakain. Pero for sure papasok yung mga yan, tanghali na, gutom na yung mga yan. Ito na lang yung mga hindi po, mga inakay natin. Ito mga kalapatid, isa sa mga dahilan kung bakit minsan na intimidated yung ating mga ibon na pumasok sa ating Flyers Club. Kasi nga pagka malakas ang politika mga kalapatid, I mean pagka may matapang na nagtiterritorial at nambubugbog, so medyo intimidated silang pumasok kagaya ng mga to kasi alam nila bubulihin lang din sila, kaya hindi sila pumapasok lang yung mga yan pagka yung talagang gutom na yung ating mga alaga at nauuhaw na. Yan, kumbaga yun, pumasok na isa. Eto, ayan, naghahanap siya ng pwesto, balak niyang pumwesto dito. Pasok doon, pasok. Lagay pa tayo. Oh, pasok ka na. Pasok na. Ayan. Yun, pumasok na mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, paubos na yung kanilang tinutuka. At magdadagdag pa tayo para pagsagaan at makabawi yung ating mga alaga. Okay? The next day. Mag-aalas 10 na ng umaga, pero hanggang ngayon hindi pa rin kumakain at tumutuka yung ating mga alaga. Sinadya natin yan mga kalapatids dahil ngayong araw ng Martes matapos nating marinig yung anunsyo ng club na walang lipad sa linggong ito para bigyan daan yung Holy Week vacation, gagamitin natin yung magandang pagkakataon para ihanda yung ating mga alaga, i-reset sila kung paano natin sila inihahanda bago ang karera, training at breeding. Ganun na ganun din yung ating gagawin sa kanila. Lilinisin natin yung panloob at panlabas nilang sistema. Sa episode natin kahapon, sinimulan na natin yung pag-cleansing, flushing sa kanila. Sa araw na ito naman ay tutuloy natin yan mga kalapatids. Lilinisin natin yung kanilang panloob at panlabas na sistema. Siyempre gamit ito mga kalapatids, yung ating pampurga. Isipin nyo, isang linggong bakasyon yan, mahaba-haba. Kung may stress man yung ating mga alaga sa pagbibigay ng pampurga, malaki ang panahon para makabawi rin sila. Then paliliguan din natin sila para ma-wash out yung anumang mga parasite na nakakapit sa kanilang mga balahibo. At the same time, ito pa isang goal natin para sa araw na ito, yung ring band assignment mga kalapatids. Titignan natin kung makakapagsuksok na tayo dahil meron dito, kung hindi ako nagkakamali, 4 na araw na. Maliit-liit kasi yung inner ring nito mga kalapatids.
Ayan, BBC Manila 2025 SDR. Okay? So titignan natin kung papasok na itong paa nila dito at hindi malalaglag. So yan yung isa pa nating gagawin. And then siyempre linis mga kalapatids. Ayan, kita nyo madumi pero nakakatuwa dahil maayos yung itsura ng mga dumi ng ating mga alaga. At the same time, mag-lolop sanitation tayo sa araw na ito para talagang malinis yung kapaligiran. At ganun din mga kalapatids, yung mga ibon nating baguhan na hindi pa natin na itatala o na-registered sa ating master list, sa ating logbook. Ayan, isasama natin yan mga kalapatids para ma-update natin yung master list ng ating mga alaga at ma-monitor natin ng maayos yung ating mga ibon sa ginagawa nating pag-aalaga. Okay? So yan mga kalapatids, ang ating goal or objective for today. Samahan ninyo ako sa pagsasagawa niyan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Unang gagawin natin ay magsubo ng pampurga o pang deworm sa ating mga alaga. Ito yung susubo natin. Lahat ng mga ibon natin na naririto, susubuan natin yan, pati yung dagit, kasi yung dagit na yan baka mamaya infected din yan ng worm. So mangyayari, pag dumi mo yan dito at natuka ng ating mga alaga, wala rin, magkakahawan uli sila. So kailangan talaga lahat sila ay ma-deworm natin. Ang hindi lang natin i-deworm, siyempre yung nagsusubo, siyempre common sense naman mga kalapatids na kanubi, alam nyo na yan yung dahilan. Okay? Ito mga kalapatid, medyo may laman ng konting tubig pero okay lang yan. Ito pa yung tubig na pinang cleansing flushing natin kahapon. Okay? No animals were harmed during the filming of this video. Okay. Subo natin, hagod lang ng konti. Masiguro natin na hindi nila iluluwa. Okay? So, okay na to mga kalapatid. Yung pangalawa, inuna na natin yung ating mga panlipad. At yung mga pares nila, yung mga babae, hindi natin ipagsasama dito sa ating flyers lock kasi yan, kagaya nun mga kalapatids, tumalsik dahil kaya nilang iluwa. Kailangan masiguro natin hindi nila iluluwa, hagudin natin kasi sayang mga kalapatids. Yung mga pares nila hindi natin isasama dito sa ating flyers lock kasi pagka nagsubuan yan, pwedeng maipasa yung gamot doon sa mga pares-pares nila. So ma-overdose yung mga hen kasi ito yung nagpapakain ng mga kalapatids, yung parang naghahalikan. Hindi naghahalikan yan mga kanubi, nagsusubo yung cock doon sa hen. Parte pa rin ang ginagawa nilang mating or courtship rituals. Okay? Yung pang-apat, yung pinaka-breeders natin, pansamantala nandun muna sa ating flyers lock para makapag-unat-unat. Pinakay natin. Ito. Ay! At ito yung isang pinakay natin. Pangino na to, pang-anim na yata ito mga kalapatid. Gutom na to mga kalapatid. Maganda pagkakataon yan para purgahin yung ating mga alaga. Although nakalagay dun sa gamot na kahit walang fasting, pero mas maganda kasi ang epekto ng gamot mga kalapatid kapag fasting yung ating mga ibon. So doon naman tayo sa section doon, yung mga hen na binukod natin. Ito naman yung dagit natin mga kalapatids, white flight, white top, pied ang tawag sa ganitong kulay. Okay, so pupurgahin na rin natin to dahil malamang meron din tong tinatago sa kanyang bituka. Hen to mga kalapatids, pinaparisan ng ibon natin. At panghuli sinugin mga kalapatids, ito yung tatay nung blue check na nililipad natin. Ipinaris natin to sa ating 6 overall champion. Ang naging anak nga nila yung blue check na inililipad natin ngayon sa summer mga kalapatids. Ito rin ang tatay ni Jessie at ni Zomba, kung matatandaan ninyo. Yun yung mga ibon na inilipad natin nung nakaraang NDR. At ito yung pinakalolo ng ating ibon na si Eric na inilipad natin sa Kalbayog nitong nakatatapos lang na
South Derby Race. Ayan, tignan nyo mga kalapatids, napakalaki na ng ilong. Oh. Pure old line Homer na dumaan sa ating selection process, kaya salam-sala na to mga kalapatids. Kaya lang sa ngayon, di ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Ito, subuan na rin natin to para malinis yung ating alaga. Ayan, ano to mga... Tanungin ninyo yung mga tito-tito ninyo, mga kalapatids, mga kuya ninyo. Yan, ito yung dati mga paborito nila. Dati kasi ito talaga yung mga kinakarera. Kaya lang, dahil nga sa kalakaran ng race ngayon, hindi na uubra yung ganitong pangangatawan. Malaki kasi mahirap i-maintain at mabagal. Pero uuwi at makunat mga kalapatids. Yan ang dahilan kaya meron tayo nito. Kinukuha lang natin magagandang katangian nito at ipinapares natin dun sa mga small bird para makuha natin yung magandang katangian dun sa ating mga inililipad na mahihinang nilalang. Okay?